dyan sa Pilipinas. Usap tayo sa spiritual mga kapatid. Dito ako ngayon sa Maryland, USA. May baseball naman dito, kaya maraming tao sa likuran ko. Timing. Maraming ulan may asa. Bago lahat mga kapatid. Usapan spiritual tayo, no? Bago ang lahat. Yung gamutan natin, picture man o video call, walang bayad. So, sila ang paggamot dyan. Saan na kayo? Sa mga baguhan na magagamot mga kapatid, may payo lang ako sa inyo, no? Na huwag magtiwala sa mga kaibigan na nasa social media na nagsasabi na may third eye sila o anumang sinasabing mga negatibo sa inyo o sa atin. Yung nangyari sa akin mga kapatid, yung baguhan pa ko, bago pa ko manggamot, baguhan pa sa spiritual, nakadepende ako palagi sa aking mga kaibigan na may mga third eye, ano? Nakalimutan ko na may gabay ako na hindi ko pagtanungan. Doon ako focus sa mga kaibigan ko na may mga third eye. Kapag bumibili ako ng protection, kidlat, may sinasabi sila doon, yun, malakas yan. Yung gumagabay niyan, ganito, ganyan. Mga binadyo, ganito, gumagabay yan. So, tiwalang-tiwala naman ako kasi bago pa sa spiritual. Nakalimutan kong tanongin yung mga gabay ko kagad. So, kinalimutan ko yung gabay ko, mga kapatid. No? Yung una kong nakausap yung gabay ko, pangalawa, hindi ko na nakausap matagal kasi nandoon ako sa aking kaibigan na may mga third eye, sabi nila. Mahilig kasi ako nung una yung mga kilat-kilat. Mahilig ako yung mga kapatid. Marami akong nabibilihan, dami akong nabili talaga. Sa ibang mga gamot, wala akong pinangalanan sa mga tingero ng mga gamot. May mga gamot, may tingero lang. Sino ba sila dyan? Dami kong binili. Kasi klaseng mga protection. Pag natutulog ako, nabibigatan ako, sabi ng misis ko, magbili ka ng bag. Ilagay mo doon sa bag. Ibigay naman ako doon. Ng bag, nakulit na bag, nilagay ko doon. Eh, yung panahon na talagang nabubuang ako sa mga agimat, ano? Sa mga third eye na yan. Tapos may isang yung naka-allergy ako mga kapatid. Sabi ko nung nag-usap kami ng aking kaibigan na mga gamot daw siya at may third eye rin. Sabi niya, sabi ko, ano bang gamot sa allergy? Sabi niya, titingnan natin. Sabi, oh, kinulam ka. Dalawang matandang babae, malakas. No? Malakas daw. Hindi naniniwala naman ako kapatid kasi may third eye. No? Saka, una-una ko pang sabak sa spiritual. So, nangailangan ako ng pagtanungan. Ano? Nakalimutan ko na yung gabay ko na mayroon pala akong gabay. So, doon ako nakapokusan nila. Yung may mga third eye. Sabi niya, hindi ka na pwedeng maggamot.
Kasi sinilihan ka ng mangkukulam. Buti lang hindi ka pinatay. Nagpasalamat ka. Yung iba pinapatay. Sabi ko, walang iya. Sa isip ko, walang iya. Babae kasi. Walang iya. Nahuli ko nga yung mangkukulam na taga-ibang bansa. Taga-Germany. Sabi niya, taga-Germany daw siya. Tapos natuto siya ng mangkulam. Yung kalaman niya, good. Doon sa England. Iyak na siya sa akin. Makawa na wag ko siyang tsugiin. Tapos, pinatawag ko naman siya. No? Sabi niya, huwag na daw niya gagawin ulit. Sa Pacific. Kaya natawag ko siya. Tapos sabihin ng babae ito, magagamot na may tinday daw. Sabihin niya sa akin na sinisiliwan ako. Hindi na ako pili mong gamot. Kasi nungalingan talaga mga kapatid, no? Magtataka kasi ako eh. Bakit nagaganon? Kaya naguguluhan ako. Kung totoo ba yung sinasabi niya, hindi. Hindi naman ako naniniwala, pero yung 50% naniwala din ako sa kanya. Yung 50% hindi ako naniniwala, pero no, baguhan ka pa kasi ako noon. So, yung iba din, may kaibigan din akong antingero, at the same time magagamot. Sabi niya, yung course niya daw, walang makapigil. No, palagi niyang sinasabi sa akin, pag nag-usap kayo, palagi niyang sinasabi sa akin, wala daw makapigil sa course. So, ibang ibig siya sabihin sa akin. No? Kaya, gusto ko siyang iwasan, hindi ako makaiwas. Pag minihiling siya sa akin, hindi ako makatanggi kasi natatakot ako yung course niya po. No? Sige, sabi niya walang makapigil sa kanyang pag-course. Ibig sabihin, makapangyarihan siya, no? Magagamot. At the same time, nangyayari. So, nagugulan ako mga kapatid, no? Parang hindi ako makawala sa kanya. No? Parang nagapos ako sa kanya. Nagsisisi tuloy ako. Bakit nakikilala kami? Ha? Kasi may tatanong ako sa kanya, may pinipili ako sa kanya, mga kidlat, mga libro, tapos yung sasabihin niya sa akin. No? So, nagsisisi ako, bakit nakikilala kami? Kasi takot ako kayo. Kasi hindi ako kalis-alis sa kanya. At saka sa iba din, yung mga iba kong mga kaibigan eh. Sabi nila, dalawang mga gamot, dalawang antingero din, sila magkaibigan. Shout out, Dave Grace Dante. Shout out bro. God bless. Dalawa sila ha, kausap ko, magkaibigan, manggagamot at the same time, antingero. Sabi niya, Richard, may 3 demonyo nakapasok sa iyo, nakasapi sa iyo. O yung isa nakatalo na, o lumipad. So naguluhan talaga ako mga kapatid, no? Hindi ko lubos maisip bakit mapasukan o demonyo. Doon pumasok ang negatibo ko, no, mga kapatid, no? Wala na akong gana magtrabaho kasi iniisip ko sinasabi nila. Tapos parang naepektuhan talaga ako, parang nangihina ako, hindi ko malaman ang gawin, no? Kasi may third eye sila, magagamot pa. Baguhan pa sa spiritual. So, yun ang nangyari. Naniniwala naman ako. Tapos parang balisa ako palagi mga kapatid.
Balisa ako palagi. Sa kakaisip sa sinasabi nila. No? Kaya yung kung may sakit kayo, yung spiritual o physical man, huwag kayong negatibo mo. Positive lang palagi kasi yung negatibo na yan, yung magdala sa atin ng hindi maganda, hindi mabuti, magkasakit tayo niyan. Mas maganda yung positibo ka palagi, maligaya ka palagi araw-araw. Yung immune system mo malakas. So, mahirap paniwalaan yung sinasabi nila na third eye sila, ganito ganyan. Pero hindi lahat, hindi ko nila lahat. Buti pa ako na walang third eye. Pag pumipikit ako, may pinakita sa akin. Nakikita ko yung duwinde na green, hindi ko nakikita yan sa mula ng bata pa ko hanggang ngayon, hindi ko nakikita yan. Sa libro lang ko nakikita. Pero pinakita sa akin yung pumikit ako, mga kapatid. Yung papa niya at yung anak niya sa gitna, yung mama niya nasa likuran. Yung skating, nag-skate silang tatlo. Po, grabe mga kapatid. Totoo talaga kapatid. Yung figura ng mga mukha nila, para talagang nasa libro. Maganda talaga tingnan mga kapatid. Puging-pugi silang tatlo, ano? Nag-skate sila. Galing sa harap kung gumaganon. Kung pili ko palang videohan, i-videohan ko na. Tapos, yung mga white lady, hindi ko nakikita yan. Kapag nakadilat yung mata ko, hindi ko nakikita yan. Pero pag pumikit ako, makikita ko sila. Hindi araw-araw, may araw-araw na makita ko sila. Yung isa, nakalambitin nakapatong sa sanga ng kahoy. White lady, nakita ko, no? Tapos mga kapatid, nakita ko rin pinakita rin sa akin yung hinaharap. Yung hinaharap ba, yung future. Yung babae, lalaki, no? Babae. Noong 2022, pinakita yan sa akin. Ngayon, nagdandahan ng nagkatututo. Dahil yung mga pare ngayon, pinayagan na ng Pope natin na pakasal yung babae o lalaki. Yung nakatakot mga kapatid, parang sudong kumura na rin. Nakatakot talaga mga kapatid. Darating ang mga panahon mga kapatid. Bilyon na mga demonyo papasok sa ating mga bahay. Darating ang panahon. Ngayon nga, may pumapasok sa ating mga bahay. But, pagdating ng panahon, maraming mga demonyo pumapasok sa bahay mga kapatid. Bigyan tayo ng mga sakit, alalahanin, mga depression. Yung problema dyan, pag sinasakyan ka ng demonyo, tapos binangungot ka, mamatay ka. Yan ang problema ngayon mga kapatid. Kasi yung bangungot, totoo yan. Bago ako ng gamot, sabi ko, gagamutin kita bukas. Sinabihan ko yung ginagamot ko. First time ko manggamot. Sinabihan ko yung babae, gagamutin kita bukas. Kinagabihan mga kapatid, inatake ako ng demonyo, tinakluban ako. Ang kabutihan lang, makahinga ako pero hindi ako makagalaw. Tapos biglang inunat ko yung dalawang kamay, ginuwag ko, hindi talaga. Parang mamamatay na ako pero nakahinga ako. Inunat ko ulit, biglang may nasambit ako. Sabi ko, oh Lord. Biglang nagising ako mga kapatid. Tapos yung pangalawa, minamog ng tubig. Tapos
natulog ako ulit. Yung natulog ako, yung itlog ko naman, yung sinakmal, talagang lundag ako. Parang mamatay ako sa sakit talaga mga kapatid. Buti na nagising ako. Ganon din, sabi ko, Jesus Christ. Nagising ako. Hindi ko naalala yung mga orasyon ko, mga dasal ko mga kapatid. Sa mga ganon, hindi mo maalala mga kapatid. Minsan may pagkakataon, naalala ko. Binira ko siya. Sinalala ko yung orasyon. Takbo yung demonyo mga kapatid. Tawang-tawa ako, nagagising ako. Ano? Yun lang, isang beses nangyari ka na hindi ko nakalimutan yung orasyon. Takbo yung demonyo. Ano? Sabay gising ko. Tawang-tawa talaga ako nung araw na yun. No? Pero yung mga kapatid, tuloy tayo. Maraming mga demonyo papasok sa ating mga bahay pagdating ng araw mga kapatid. Ang isa lang makaligtas sa atin yung panahon na yan. Palagi ko itong sinasabi. But the choice is yours mga kapatid. Kung maniwala kayo hindi. Isa lang makaligtas sa ating panahon na yan. Liban sa magrosary, liban sa sa ating kasalanan, magkumpisal, magsimba, libat yan. Ang makaligtas sa ating, lalo na sa panahon na natutulog tayo sa gabi, yan ang panahon na atakihin tayo ng mga demonyo. Sasakyan tayo at mamangunit yung mamatay. Bigyan tayo ng mga sakit, depression, ano ba dyan. Na bibigyan nila ng malas sa ating buhay. Isa lang, ang makatulong sa ating mga kapatid. Yung Sacred Heart of Jesus at Sagrada Pamilya. Sinasabi sa akin yan ng pangalawa kong gabay. Ilagay mo yan sa bahay, dapat bliss sa pare. Walang ibang mag-bliss dyan ang pare. Lagay mo yan sa bahay, ligtas kayo sa loob ng bahay. Kahintulad mo yan. Ni Moises na una, yung angel of death, na pinapatay niya yung firstborn, yung anak ni Ramses. Yung may dugo, hindi pinasok, yun ligtas. Yun, parang ganoon din yan yung Sacred Heart of Jesus, Sagrada Pamilya mga kapatid. Walang makapasok ng mga demonyo yan. O ano man, kung ano mang klase mga sakuna, gubat o ano man, pag nandoon ka sa loob ng bahay, ligtas ka. Yun ang sabi sa akin mga kapatid. Kaya sinabi ko yan sa inyo. But the choice is yours. Yung nakasala sa labas ka, ang makaligtas sa'yo, yung rosary talaga. Bigyan ka may 15 promises yan. Basahin nyo yan. Kung anong nasa 15 promises, yan ang totoo. Yung scapular, pag nasuot mo yun, hindi na makukuha yung kaluluwa mo sa demonyo. Dahil nandun, may promises din yan. Kapag namatay tayo, nasuot mo yan, hindi ka may impyerno. At tinanong ko yan, yan ay totoo. Lahat yan nandyan, totoo mga kapatid. May dasal yan mga 5 seconds, 10 seconds, tapos ka na, baba na. Nandun sa Google, search mo lang. Sinasabi sa akin, i-promote ko yung rosary mga kapatid. Kaya pinopromote ko yung rosary. Nasa inyo na kung maniwala kayo hindi. Kasi kung hindi yan sinabi sa akin, hindi ko yan sasabihin sa inyo. Bakit sino ba kayong sasabihan ko? At sino ba ako magsasabi sa inyo? No? Puro sinasabi ko yan sa inyo kasi sinabi sa akin. Bahala na kayo, maniwala kayo sa akin o hindi. Basta sinabi ko yan. Yan ang mission ko. Tumutulong sa kapwa. Liban sa manggamot ako, tumutulong ako manggamot. May mission binigay sa akin, di ba? Marami. Yung part yan sa aking mission na sabihin sa inyo. Bahala na kayo. Maniwala kayo, hindi. Sana pagdating ng panahon, malala nyo ako na hindi pa uli ang lahat.
bigla lang mag-iba yung panahon, saka nyo ako malala o malala yung mga sinasabi ko. So nasa inyo na mga kapatid. Pag pinagdasal ko lahat kayo mga kapatid, kayong lahat araw-araw pinagdasal ko mga kapatid, hindi nyo lang alam, part din yan sa aking mission. Maganda dito mga kapatid, hangin-hangin pa, maliwalas ang panahon. So huwag kalimutan magsimba ng linggo mga kapatid. Ang importante dyan sa linggo, sa pagsimba, yung ma-receive natin yung lawas o katawan, dugo ni Kristo. Yan importante dyan mga kapatid. At mag-repent sa ating kasalanan. Lahat ng anumang status ng kasalanan natin ngayon, pag mag-umpisal tayo, wala kagad. Papas lahat ang mga kasalanan natin mga kapatid. Kaya mag-umpisal mga kapatid. Huwag hayaan na may mangyari sa atin bago tayo. Kapag mawala tayo sa mundong ito, wala nang repentance mga kapatid. Kawawa tayo. So, balikan natin yung sinasabi na aking mga kaibigan, mga kapatid. Yung iba nagsabi na may demonyo nakapasok sa iyo at saka mga inkanto. No? Dami yung mga sinasabi mga kapatid. So ngayon, natutulog ako, palagi ko naisip parang may bibiyak na yung ulo ko. Parang mabubuwang na ako, no? Parang hindi ko makatulog ng maayos. Balisa ako. Nananamlay ako, mahina ako. Ngayon naalala ko yung gabay ko. Ito na ang time na kausapin yung gabay. Nung kinausap ko yung gabay, pumunta ako doon, dala ko lahat yung mga kidlat, medalyon o bang klase ng medalyon, lahat dito nakapalandra. Mayroon pa dito nakabakos, lagay pa doon sa lalagyan. Yung kinausap kong gabay ko, sabi ko, bago pa ako nakapagsalita, sabi niya, Richard, bakit? Tingnan mo nga yung sarili mo, para ka ng buwang. Mura ka nakagbuwang, nga naglakaw-lakaw sa dalan. Bakit? Ano mangyari? Tingnan mo nga yung sarili mo. Ano bang sinusuot mo? Ang dami niyan. Ito. O mga proteksyon na to. Ito, kidlat. May kidlat pa na puti, oh. Ano yung medalyon? So, itapon mo yan. Walang ibang gumagabay sa iyo. Kami lang. Tapon lahat yan. Ha? Tama, mahal naman ito. Tapos itapon ko. Itapon lahat yan. Pinagalitan ako mga kapatid, no? Ikaw, iwan ko lang itong puti na kidlat. Sinagkan ko pa yung kidlat na puti, no? Kasi maganda. Sabi na, huwag mong hagkan yan. Kasi ang Panginoong Diyos ay abubuhan. No? Nagalit talaga sa akin, no? Kaya sinira ko yan mga kapatid. Winasa ko lahat ng maso. Yung hindi ko mawasak, tinapon ko. So ito na, yung rosary, binigay ito ng pangalawang gabay ko. Alam niyo kung sino ang pangalawang gabay ko. At saka ito. At saka yung Miraculous Medal of Mama Mary. Meron nito sa loob. May dalawa pa dito. Hindi ko sabihin kung anong protection yan baka gagamitin ng alam mo na, baka gawing agimat na naman. Dapat mag-bless niyan mga pare.
yung mga gamit sa mga simbahan. Mga medalyon na sa simbahan, dapat ang place niyan mga pare. Huwag niyong isipin ng mga pare na makasalanan. Talagang tayong lahat ng mga tao ay makasalanan. But, pag nagkumpisal ka, mag-repeat kasi yung kasalanan, lahat ng kasalanan mo ay mawala. Yan, tandaan mo, huwag niyo palagi isisi sa mga pare na may mga kasalanan, kasi lahat tayo ay makasalanan. Pag ikumpisal mo, mawala lahat. Kaya magkumpisal na kayo para mawala na yung kasalanan natin. No? Importante dyan, magsimba talaga. Hindi yung kasalanan ng pare. Kasi yung pare, sa likuran niya, nandyan si Jesus Christ, naghihintay sa atin. Naghihintay sa inyo. No? Naghihintay sa atin. Hindi nyo ba alam, dahil sa kanya buhay pa tayo ngayon? Dahil ganyan kamahal tayo ng Panginoon Diyos. Kaya isipin nyo nga, buhay pa kayo ngayon dahil mahal tayo ng Panginoon Diyos. So ano igaganti natin? Yung simple lang na pagsimba, hindi kayo magkasimba. Hindi ako galit sa inyo ha. Sinasabi ko lang. Isipin nyo, buhay tayo dahil mahal tayo ng Panginoon Diyos. So yung pagsimba lang, yung simba linggo, holy obligation yan. Magkasala tayo, hindi tayo magsimba. No? Nasa inyo na kung hindi ako galit sa inyo, ha? Sinasabi ko lang ha. Nasa inyo na. The choice is yours. Hindi ako nagmamarunong. Sinabi ko lang sa iyo mission ko. Nasa inyo na kung gawin nyo hindi. Basta yun. Sinasabi na sa akin. So, pero kung isipin mo mga kapatid, yung every time, every second na makahinga tayo, salamat na sa Pilipinas Diyos. So, biglang ganti niya. Dahil, misal ka, huwag magsimba ka every linggo. Ilang ba na oras na magsimba linggo? Isang oras? Dali-dali dyan. Yung nakatingga tayo sa social media, ilang oras tayo dyan nakatingga. Ano? Ipon nyo ha. Tumatawa sa atin dyan. Dapat unahin natin ng Panginoon Diyos bago yung mga anong galaw na din gusto. Araw ka dyan sa social media, basta tapos ka na magsimba, tapos ka na mag-asal, tapos ka na mag-usari. O di, tingga ka naman anong tingga dyan. Ito, unahin natin kasi hindi mo inuuna yan. Kung ano inuuna mo, yan ang Panginoon mo. At inuuna mo, halimbawa, inuuna mo yung social media. Kasi hindi ka na mag-asal, so ano yung inuuna mo? May mo yun. Kaya, pero una mo yung Panginoon Diyos. Bago social media, yung Panginoon mo, yung Panginoon Diyos. Yan ang kasimple. So, yung mga anak natin, pamilya natin, buhay pa. So, salamat na sa Panginoon Diyos, di ba? So, gantin natin yan. Mag-umpisa, magsimba, yan lang ang gantin yan, mga kapatid. Yung kalimitan, pag may nangyari na sa pamilya, saka na pupunta sa simbahan. Tatawanan ka ni ang demonyo yan. May nangyari na sa anak mo, saka ka pupunta sa simbahan. Tingnan mo nga yung chapel dyan sa hospital. Pag may sakit, saka pa magkaalaman yung chapel dyan. Yun, mali. So ngayon, balikan natin yung punta tayo sa malayo. Sabi ko mga kapatid, bigla lang lumabas ang bibig. So ibig sabihin,
Salamat tayo. Buhay tayo. Tayo natagal sa pagkip. Mawawala tayo kaya be prepared. Salamat tayo. So balikan natin yung mga sinasabi ng mga gamot. Ano? So unang mga gamot sabi, may ano ko, may matandang babae, dalawang matandang babae na nagkulam sa akin, malakas. At saka hindi na daw ako pwede magabot kasi siniluhan ako. Buti na lang hindi ako pinatay. Yun ang sabi ng mga gamot. Yun ang tinanong ko sa ngayon gabay. Sabi ng aking gabay, tingnan mong napabala mo sa social media. Nanghihina ka ngayon. Ang lakas-lakas mo nung una. Ngayon nanghihina ka dahil sa negative vibes. Negative mo naman. Hindi talaga maganda magkakapit. Hihina yung system natin. Walang kabuluhan o iisip. Dapat masipin natin. So, hindi totoo yung sinasabi ng mga kapatid, no? So, nabulutan ako ng tingin doon. Kasi hindi totoo. Tapos yung tinanong ko yung manggagamot at antingero, nasabi na yung course niya, wala makapigil. Totoo ba? Sabi niya, hindi. Sabi ko, sino bang malakas sa amin? Siya o ako? Kasi manggagamot siya, manggagamot din. Sabi niya, malakas ka kasi nasa liwanag. Walang makapasok sa liwanag, mga kapatid. Ang samang kapangyarihan. Yun sabi sa akin mga kapatid. Malakas ka kasi nasa maliwanag. Ito. Ito, yung sabi kong mga gamot na malakas. Sino malakas? Sabi. Pinagalitan ako mga kapatid. So huwag mong i-compare yung sarili mo sa kanila. Kasi iba ka. Yung kapangyarihan mo ay natural. Natural gift mo yan. Binigay namin yan sa iyo maliit, diba? Kaya ipagpatuloy mo lang yung mission mo. At huwag mong abusuhin. Kasi anytime pwede tagalin. Kunin nila yung gift na binigay na sa akin. So, mas malakas pa ako sa kanya. So, ngayon mga kapatid, iniwasan ko na siya. Hindi na ako natatakot sa kanya kasi mas malakas pa ako sa kanya. No? So, positibo na ako ngayon. Hindi na ako negatibo, di ba? So, yung positibo mga kapatid, yan ang lalakas sa ating mga kapatid. May problema ka dapat positibo para lalakas yung katawan. Ngayon, pag sabi niya na hindi totoo, lumakas ako mga kapatid. Kasi yung paniniwala ko na hindi totoo, yun ang nagpalakas sa akin. So, dapat positibo. Sabi ko, iniwasan ko na yun. Sabi ko, pag binira ako nito, ibabalik ko sa pamilya niya, sa kanya, sa pamilya niya. Para maramdaman niya, mali yung gagawin niya sa akin. May course man niya ako. Kasi yung pag-course, mga kapatid, pag bumalik yun sa pamilya mo, iiyak ka talaga. Kaya huwag gagawa ng kagustugan sa ibang tao para hindi gawin sa iyo. Kahit na anong pagtikas mo sa mga tao o panglalamang mo sa mga tao, mabalik sa iyo niya. Relasyon pasusin mo. Instead nga lalago yung pamumuhay mo, babagsak yung pamumuhay mo dahil sa paglamang mo sa tao. Tapos tinanong ko rin yung dalawang manggagamot na antingero din. Sabi na may 3 demonyo nakasabi sa akin. Yung isa, sabi ng gabay ko, hindi yan totoo. Huwag kang maniwala sa kanila. Wala ka bang tiwala sa
Tiwala sa sir. Tiwala sa amin. Bakit ka nakaganyan? Sabi na kabayan. Mula ngayon, huwag ka nang magkausap sila. Huwag na sila mag-usap. Hayaan mo sila. Sabi kayo may mga walang mag-isa mga kapatid. So, yung lahat ng mga experience ko sa kanila, sinasabi nila sa akin, yun din ang dahilan bakit hindi na ako naniniwala sa ibang mga, hindi lahat hindi ko nilalat sa ibang mga manggagamot na sabi may mga third eye. Hindi ko na pinapansin yan ngayon mga kapatid. Yung iba nga sinasabi sa akin na nakapunta na sila sa ibang dimension at bye-bye daw sila. Ngayon, dahil doon sa pangyayari, hindi pala totoo yung mga sinasabi nila, yung mga third eye. Ito yung mga sinasabi na, sabi ng aking gabay. Kaya, yung sinasabi niya sa akin, na babae lang siya, magagamot siya. Dahil lang ibang dimension, sabi ko. Kung totoo kayong manggagamot, kung totoo kayong babaylan, panggamot kayo, tulungan yung mga tao may sakit. Wala akong pakialam kung sino kayong babaylan kayo, ano ba. Importante na pag ginamot yung tao, magaling. Hindi ang sabihin na babaylan ay pag ginamot ng isang tao, hindi naman gumagaling. Di ba? Sabi pa namin gabay, mga scammer yan. Sabi ko, yung wala mukha, sabi ko, isend mo nga yung picture mo. Kung totoo bang magagamot ka. Sinisend niya sa akin mga batid, tapos dinilit niya kagad. Hindi niya alam, inabangan ko. Pag-send niya sa akin, screenshot ko kagad. So pag-delete niya, screenshot ko na. Pinakita ko sa mga ito. Totoo ito mga gamot. Sa huwag ka maniwala dyan, mga scammer dyan. So huwag mo nga nang entertainin yung mga tao sa social media. Pinagalitan pa ko mga kapatid. Kaya yung entertain ko, yung magpagamot lang sa akin. Katawag sa akin na hindi mag-chat. Hindi ko yan pinapansin. Yung pinapansin ko lang yung magpagamot sa akin. So lang. Kaya yung pangyayari yung nagdala sa akin na naging malakas ako ngayon, ano? Hindi ako basta-basta naniniwala. So, yun, dalawang manggagamot sa Kandingero, nagsabi namin ito, sabi sa akin na nilipad yung isang pinggan. Yung isa doon, binira rin ang kanyang kaibigan. Nagpagamot sa akin. Ginamit ko. Tinanong ko sa aking gabay, ano ba nangyari sa tao ko? Sabi niya, inimortize. Yung ano nangyari? Sabi niya, para na daw pigti siya. Depress siya. Nangyari sa kanya. Ginamot ko. Hindi ako nagkamot yan. Mga gabay na kamot ba? Wala akong kapangyarihan mga kapatid ng mga kapangyarihan. Mga gabay sa akin. Ginawala ko yung instrumento. Kasi hindi daw sila pwede na mag-direct nila pagalingin. Dapat na may instrumento bago pagalingin ng tao. So pag dinasalan ko yung may sakit, yung pirada ko niyan sa kanila, hindi ko na nakikita. Galing sa kanila yung kapangyarihan, pumunta doon. Yung pag ganun ko, sila yun. Hindi ko na nakikita. Bakit yung mga gabay yung mga gabay? Minsan sasabihin sa akin, yun si ano, ikutin mo yan, maraming sakit yan. Hindi yan nagpa-check up sa doktor, pero maraming sakit yan. Sinabihan ako, kapatid. Okay. Totoo
sakit. Ginamot nila mga kapatid. Minsan, sa ibang dimension, pinakita din sa akin, nung pagtingnan mo sa likuran mga kapatid, babae to babae, sexy. Sa akin, nakikita ko mahaba yung mukha mga kapatid, parang kabayo. Mas mahaba pa, mas maliit. Kabayo, malaki yung mukha. Kabayo naman tapos mahaba. Sa kanila, maliit. Mahaba. Nagulat ako, no? Ano ba yun? Tinanong ko yung gabay ko, ano ba yung pinakita namin yung mga inaharap sa iyo. Yun ng mga demonyo. Pagdating na araw yun, makikita ng mga demonyo. Haba yung ano. Kaya wag mo lang yung mga gift mo, wag mo lang abusuhin. I-enjoy mo lang yan. Kaya may makita ko. Ganito, pagpipikit ako mga kapatid. Ganyan. Minsan wala akong makita, minsan meron akong makita. No? 2021, 2022, 2023, yun, kasagsagan, palagi marami akong makikita mga kapatid. No? Makita ko yung mga bagay-bagay. Pero tinanong ko, hindi daw yan third eye. Hindi yan third eye, hindi ko lang sasabihin yung ano yan, basta hindi yan third eye. Yung nagsasabi na may third eye, yung physical, pag nakita nila yung halimbawa, yung medalyon, makikita nila, sabihin nila, oh, yung naggabay dyan, ganun. Yun ang third eye. Pero yung iba yung mga kapatid, may third eye, na nagsabi ng third eye, na walang third eye, nagsisinungaling lang. So, yung mga tao mga sinungaling, pero may totoo talagang may makakita. Mismo, pag nakita nila yan, makikita nila, mayroong tao yan. May tao kapangyarihan na ganyan. Dagan. Kung sabi diba, kung pigit ako, minsan maganda mga kapatid. Meron yung gift ko, meron kayo. Enjoy mo lang, huwag yung saktan yung makikita mo. No? Pero yung isang beses mga kapatid, hindi isang beses, maraming beses mga kapatid. Yung pumikit ako, nakahiga ako, no? Timing, nakahiga ako. Yung paghiga ko mga kapatid, binato ako ng kutsilyo, yung knife. Pa! Bilag ako mga kapatid kasi patungok. Dilat ako. Hindi ako tulog niyan mga kapatid ha. Pumikit ako. Pumikit ako ulit. Nakita ko ulit, binira ko. No. Yun ang kumbate spiritual mga kapatid na kinulam niya ako kung ano mang klaseng spiritual na ginawa niya sa akin. Hindi niya alam na nakita ko siya. So, nabulaga siya ng araw na yun. May nangyari sa kanya kasi binira ko. Iniisip niya, pipitsugin na itong mga gamot na ito. Titistingin natin kung tunay na itong mga gamot. Yung mga ganong mga bagay. Huwag kayong magtisting na mga ganyan, yung mga baguhan din yung mga pangkukulang. Magkagamot na marunong kukulang pa. Huwag kayong magtisting. Huwag nyo i-judge yung tao. Hindi nyo alam. Tinitisting nyo yan. Yun ang kitya ng mga tsugin. Maaga na yung tsugin. Nakikita ko siya. Binira ko. Hindi ko na kasalanan yun. Tapos, ilang araw na naman, nakita ko naman, pagpigit ko, binira naman yung tuhod ko dito. Nakita ko na sinaksak, ginano, no? Tinamaan talaga yung paa ko sa kaliwa, pero wala akong naramdaman. So, talagang nagalit talaga ako, no. Hinuli ko mga kapatid. Tinanong ko,
Nahuli ko. Tinanong ko, ano bang kasalanan ko? Bakit sinaksak mo ko? Sabi niya, ano lang, katuwaan lang. Ang ginawa mong katuwaan, sinaksak mo ako. Tapos, sabi mo, katuwaan, sorry. Katuwaan lang. O sige, pugutan kita ng ulo ngayon. Katuwaan rin. Sorry, patawarin mo ako. Katuwaan lang. Yung nga, pugutan kita ng ulo ngayon, katuwaan lang. Kaya ako talaga marunong. Sinugi ko talaga. Bakit hindi ko sisusugiin? Kung hindi ako magagamot to, natutsugi na rin ako. Kasi sinaksak niya ako, ibig sabihin, tutsugi niya. Bakit buhayin ko siya? Tutsugi niya ako. Nagawa ko sa gawa. Kaya yung magandaan niyo, mga kapatid. Yung magugulam ha. Yung ibig sabihin niya magugulam. Yung magugulam dyan. Kung anong ginagawa niyo sa kapwa, yun yung mangyari sa inyo. Okay lang yung pasyente binira nyo, patawarin ko kayo niyan. Bigyan ko kayo ng pagkakataon, pero ako ang binira nyo, bakit buhayin ko kayo? May bala kayo masama sa akin, yun din ang mangyari sa inyo. Unahan ko kayo. Kaya mag-ingat. Huwag kayo mag-testing-testing dyan, huwag nyo underestimate yung mga manggagamot. Kasi baguhan lang, iti-testing-testing nyo. Kayo ng media ng pagkatuloy nyo. No? Lahat na kapangyarihan ng kadiliman, mga kapatid. Walang wala yan sa liwanag. Yan ang nandaan yung mga mangkukulang. Sa mga espiritu dyan. Mas maganda sa mga kasalanan o mga isa-isa kukunin yung pamilya niyo. Iniisip mo, pagkasakit ng piruan na, yun na. Sukli sa ginagawa mo o sa paggamit o sa kapangyarihan galing sa kadiliman. No? At huwag nyo lang matsamba yung pamilya ko, no? Kasi tutugiin ko talaga kayo mga makukulang, no? Tanong kayo kung sinong titirahin nyo dyan. Baka matsambahan yung pamilya ko ay nako, tsugi na kayo. No. Sinasabi ko lang yan kasi gali talaga ko sa magugulang, pero binibigyan ko ng pagkakataon. Pero pamilya na bibirahin ko ay nako. No. So, mga kapatid, pero in fairness mga kapatid, lahat ng kukulam, dinarasal ko lahat ng kukulam na magbago na. Bigyan sila mataas ng buhay, malakas ng mga katawan, no? Magbago na, hindi na sila magkulang. No? Araw-araw dinarasal ko sila mga kapatid. Yan ang part ng aking mission. So mga kapatid, huwag kalimutan mag-rosary, magsuot ng escapular, Miraculous Medal of Mama Mary, Sacred of Jesus, Pamilya Sagrada, Sagrada Pamilya, lagay nyo lang sa bahay. Yan, makatulong yan sa atin mga kapatid. So, peace mga kapatid. Sa mundo ito mga kapatid, maliit lang yung buhay natin pag tayo magkayaman lang. Tayong gawa ng masama sa kapwa mga kapatid. I-try nung
mga joke diyan sa mga social media mga kapatid. I-try mo na palaging tumatawa araw-araw. Palagi kang masaya. Malakas yung katawan mo mga kapatid. Wala kang iniisip na problema. Natural yung problema, pero yung problema, pinoproblema yung sakit mo, yung may ganun ka, ganun. Huwag mo problemahin yan kasi lalo kang mamamatay pag iniisip mo yan. Kapag may problema ako mga kapatid, no, may video ako na nag-gather ako mga video na mga joke. May mga problema ako mga kapatid. Tinitingnan ko yung mga kapatid talaga. Sa sakit yung tiyan ko sa tawa, sa katatawa, no, yung mga joke. May nahanda na ako. Pag may problema ako, tinitingnan ko yun. So, maging positibo ako ngayon. No? So, dapat positibo tayo para yung immune system natin malakas palagi. So, mga sakit natin physical mga kapatid, sa pagkain natin mga kapatid. Kung anong sakit mo ngayon, biglaan lang. Nung una wala, pero ngayon mayroon. Tingnan mo yung kinakain mo. Tapos, itry mo, huwag mo na yung kainin. O titingnan mo palagi yung mga kinakain mo. Kung mataas yung cholesterol, saturated fat, hanapin mo yun. Walang cholesterol o maliit na yung cholesterol o saturated fat. Kasi pag palagi mo kinakain yung mga mataas ng cholesterol, ay talaga magkasakit ka. Kaya ako ngayon, hindi ako tataba kasi biniwasan ko talaga ngayon yung mga kapatid, yung mga pagkain. Mas bali papayat, basta walang mga sakit. Maliksi lang katawan ko, walang diramdam mga sakit, okay na ako dyan. Kisa pagkain ako ng mga magandang pagkain, minsan mabilis yung pagdating, minsan matagal din. Pag matagal yung hiningi mo mga kapatid, may hiningi ka sa rosaryo tapos matagal, tingnan mo na yung sarili mo, baka hindi, wala ka ng kumpisal tapos wala ka pang simba. So lagi ka ng kumpisal. Yung kumpisal mga kapatid, very weak yan, pero sa akin, siyempre busy tayo. First Saturday of the month, cover yan 1 month. So yun ginagawa ko. So kung palagi ka nag-umpisal, mga every first Saturday, umpisal ka, cover lang 1 month. So, nagsisimba ka. Yan, yung may hinihingin ka mga kapatid. Yung blessing mo yan, darating lang, no? Hindi mo napansin yung hiningi mo, mas sobra pa ang binigay sa'yo. Kahit na yan, wala kang hinihingi. Kusang yung mga may negosyo ka, lalang ko yung negosyo. Dahil inuulit mo yung Diyos. Yan, kasi pag hindi mo inuuna yung Diyos, mahirap na balik, nakikita ka namin. Iba talaga, inuuna mo yung Diyos. Yung blessing mo, bonggang-bongga. Hindi mo ma-expect yung blessing mo. Minit na. God bless Grace Dante. Talagang nag-follow ka sa akin agad na siya. So, yun lang mga kapatid. Sinishare ko lang yung mga karanasan ko para at least alam nyo rin. Sa inyo na kung maniwala.
maniwala kayo sa sinasabi ko. Basta kung sinasabi ko lahat ay totoo para sa atin lang lahat. Sinunod ko lang yung mission ko sa mundong ito. Lahat tayo ay may mission mga kapatid. So, ingat mga kapatid. God bless. Sa mga paggamot yan, walang bayad. Chat lang kayo ha. Tandaan nyo. Mabilis yung oras. Life is too short mga kapatid. Dapat maligaya tayo palagi. Huwag na tayo mag-away-away mga kapatid. Tulungan na lang tayo. So, ingat, God bless. Pakita ko sa inyo yung naglalaroan. Ingat mga kapatid. God bless.
mga kapatid,